Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, huwag natin kalilimutan yung mga kababayan natin sa ibayong dagat. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-11 tayo sa buwan ng Pebrero. At sa ngalan ni Lakay Deo Macalma, ito ang yung lingkod si Romel Fuertes. Kasama po Thea Petro Carpuz. Welcome sa inyong palatuntunan ang programang Break Time. Sumasa inyo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Umpisa alas 4 hanggang alas 5 po tayo ng hapon. At narito ang ulo ng mga balita. Pastor Apollo Kibuloy, puwersahan ng pinasisipot sa Senado. Subpina laban sa kontrobersyal na religious leader inilabas na. Dating Pangulong Digong Duterte at Vice President Sara Duterte tumanggap umano ng mga armas mula kay Pastor Kibuloy. Ayon yan sa isang testigo sa Senado. Umugong naku sa Senado, minalit lang ng ilang senador. Mahigpit namang o mahigit pisong dagdag sa kada litro ng produktong petrolyo na kaamba bukas. Pinatikim lang pala tayo ng katiting. Sentimo lang tapos ang laki grabe ng naman, dagdag. taas na naman, mahigit piso. Ay nako. Mga lider ng Kamara ayaw paawal sa pag-amyenda ng saligang batas. Resolusyon sa economic tiyatya isinumite. 6 na sundalo at 3 pinaniniwala ang miyembro ng Maute Group patay sa bakbakan sa Lanao del Norte. Floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc, kusang inalis ng kanilang puwersa. Marunong naman palang magkusa. Kaya nga. Chinese National dinukot sa Maynila, mga sospek humihingi ng 30 milyong pisong ransom. 200 hanggang 300 baboy kinakatay sa Pola, Oriental Mindoro kada araw dahil sa ASF. Jackpot prize sa Ultra Lotto 658 lumobo na sa mahigit 137 million pesos. Kaya, Sir Romel, Mukhang sino man tatakbo? ako na lang yata ang hinihintay na tumaya para tamaan ito. Magkano? 137 million pesos. Sigurado tataas pa yan. Bakit? Oo, kasi hindi Kasi tinamaan. hindi pa ako nakataya. Hindi pa ako nakataya. Talaga? Oo, kasi pagka hindi tinamaan, dagdag ng dagdag yan. Yun. Pero para ikaw ay tumaya ka muna, Miss Thea. Tama. At, Wag ka umasa manalo sa loto. Kung kaya nga, katulad kita, hindi naman tayo pagka tumataya. nadali mo yung Jackpot prize, huwag mo kaming kalilimutan dito. At narito na ang detalye ng mga balita. Inilabas na ng Senado ang subpoena laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nakabase sa Davao City. Ito ang kinumpirma ni Senator Risa Hontiveros matapos pirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang subpoena. Inatasan si Kibuloy na dumalo sa susunod na hearing ng Senado. Sa pagdinig ngayong araw ay isa pang Ukrainian national ang kinumpirma na siya ay naging biktima ng sexual abuse ni Pastor Kibuloy. Aba? Foreigner? Aha. At may schedule umano ang mga babae na sisipingan ni Pastor Kibuloy. Isa rin lalaki na tinawag na alias Rene ang tumistigo sa mga pang-aabuso umano sa kanya bilang miyembro ng KOJC. Magsilbi umano itong researcher sa Sunshine Media Network International o SMNI at inutusan pang magpalimos sa gabi. Kapag hindi umabot sa kotak ay sinasampal umano siya bilang kaparusahan.
Kaugnay ng balitang yan, ibinunyag ng isang testigo na tumanggap ng bag na may lamang mga armas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol sa mga umano'y kaso ng pang-aabuso ni Kibuloy, inihayag ng testigo na itinago sa pangalang Rene na dati siyang landscaper sa Glory Mountain ng Kingdom of Jesus Christ. Kapag dumarating niya sa lugar si Kibuloy sakay ng isang chopper, may dala itong malalaking bag at saka inilalatag sa lapag ang iba't ibang klase ng armas. Nakita umano ni Rene na bumisita ang mag-amang Duterte at pag-alis nito sa lugar, dala na rin nila ang bag na pinaglalagyan ng mga armas. Samantala, wala pang tugon ang kampo ng dating Pangulong Duterte tungkol sa aligasyong ito. Pambihira, seryoso yung mga aligasyon laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya naman Ading Peya, siguro it's about time na siya ay humarap sa Senado. Hindi ba? Ayan, ayan. Correct. Para na naman ma-explain niya, may paliwanag niya yung kanyang side. Maidepensa niya yung kanyang sarili. Correct. Sapagkat hindi biro yung mga akusasyon laban sa kanya. Lalo't may lumalabas pang di umano'y testigo. Tama. At saka isa pa, hanggat hindi siya sumisipot, Ay? nananatili yung mga hinala na baka totoo. Baka totoo. Or baka, alam mo na, kaya mas mainam na marinig mismo sa kanyang bibig yung kanyang gagawing pagdepensa. 16 na minuto, makalipas ang alas 4 ng umaga, maniniwala naman si Senadora J.V. Ejercito na mananatili matatag ang pamumuno ni Senate President Mig Zubiri sa Senado. Ginawa ni Ejercito ang pahayag matapos magkaroon ng mga ugong mapapalitan umano si Zubiri bilang liderato ng Senado, bilang leader ng Senado. Ayon kay Ejercito, posibleng ginawan lang ng issue mapalitan si Zubiri dahil sa issue naman ng Kamara at Senado sa charter change o sa pag-amyenda ng saligang batas. Tiwala ang senador na hindi naman papalitan si Zubiri dahil wala rin mga mambabatas ang tutol sa kanyang pamumuno. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Ejercito. Palagay ko, lakay, ano lang yan, ugong lang yan at siguro initriga lang yan. Baka maaring divide and conquer ang ginagawa sa Senado dahil sa, alam mo naman ngayon, mainit na hindi nagkakasundo sa issue ng People's Initiative at Charter Change ang House of Representatives at ang Senado. Pero ako naman ay nananatiling panatag na ang liderato ng Senado ay matatag dahil si Senate President Zubiri hindi naman sa pinupuri ko pero masaya ang lahat ng senador sa kanya dahil lahat pinapakinggan niya. Yan po ang tinig ni Senador J.V. Ejercito. Samantala, may gusto lang manggulo kaya pinalutang ang balitang may senador na nais palitan si Senate President Mig Zubiri. Ito ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kasunod ng umano'y kudeta sa Senado. Ayon kay Villanueva, nagkakaisa mga senador sa pagsuporta kay Senate President Zubiri na tinawag niyang inspirational leader. Una nang sinabi ni Senator Nancy Binay na intriga lang ang balitang papalitan ng liderato ng Senado. Ito na yung binabanggit natin kanina, Miss Thea. Matapos ang katiting na rollback, magkakaroon muli ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nakakatawa talaga itong buhay natin, ano? Biruin mo Cute na rollback. Diba? Tapos massive na pagtaas ng presyo. Kumbaga pagka yung bababa ang halaga ng produktong petrolyo, halos hindi mo maramdaman. Hindi talaga. Pero pagka tumaas naman, sagad hanggang buto. Kaya asahan na natin, Sir Romel, pagka pumila ka ngayon sa gas station, baka malamang out of stock na. Sabihin sa'yo. Nangyari sa akin yan. Sa anunsyo ng oil firms, 1.60 o piso at 60 sentimos ang tataas sa kada litro ng gasolina. 1.10 naman sa bawat litro ng diesel at piso at 5 sentimos sa kada litro ng kerosene. Ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw sa world market. Matatandaan na 2 beses pa lamang nag-rollback ngayong taon
Ang una ay noong January 2 at ang ikalawa ay noong nakalipas na linggo lamang. Bakit gano'n? Parang hostage na hostage tayo. Wala eh. Ang idadahilan. Kailangan gamitin eh. At saka ang idadahilan lagi, ayan ay depende sa galawan ng presyo sa world market. Period! Oh. Sana. Wala ka na magagawa. Kaya nga. Pero question, 1 week lang ba yung 1 week lang ba ang stock natin? Good for 1 week lang? Bakit kada linggo'y gumagalaw? Hindi ba pwede tayong mag-stock ng maramihan, bultuhan? Kapag bumagsak, bili tayo Dapat marami. meron tayong Oo. Reservoir, parang ganyan. Wala. Mukhang hindi na-anticipate ng mga Talaga oil ba? firm eh. Kasi dun nga sa depende kasi dun sa magiging presyo sa world market eh. Kung ano yung dinidikta nila doon, yun ang ipinapatong sa atin. So, ibig sabihin, nabili natin ng ganong presyo talaga? Laki talaga, mataas na? Hindi ba pwedeng nakakabili ka ng mas mura-mura? Hindi nila matche. Talaga ba? Yun nga ang naglalaro din sa isip ko. Hindi nyo ba pwede tsempohan? Diba? Pagka na mura, bulk mababa? orders. Oo. Tapos Hindi- pagka medyo mahal, sige, hindi mo na kami hold bibili muna. ngayon. Oo. Hold muna dahil meron pa naman kaming stock Oo. dito for 1 week na. Bakit wala tayong stocks? Ganyan? Kaya nga eh. Alam ko meron tayo Dapat reserba. meron. Asan? Meron tayo reserba. Ba't hindi nilalabas kapag mataas ang presyo? Baka mabawasan yung kita. Okay, isinumite na nga sa Kamara ang resolution of both houses number 7 para maambiendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution na kinabibilangan ng Articles 12, 14 at 16. Ang panukala ay akda ni na House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, House Deputy Speaker JJ Suarez at House Majority Leader Manuel Dalipe. Ayon kay Gonzales, ang naturang resolusyon ay halos kapareho ng bersyon ng Senado sa issue ng ownership of franchise, 60-40, edukasyon, 60-40 at advertising industry, 70-30. Ang forma ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly at ipatutupad ang joint voting. Nilinaw ni Gonzales, sasabayan na ng Kamara ang proposed amendments ng Senado para mapabilis ang proseso. Meron tayong 21 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa kala ni Lakay Deo Macalma, ang inyo po napapakinggan sa Impapawid, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Siyempre, kasama ko ang kasama pa rin po Thea maganda Pecho at for foods. kaakit-akit na Miss Thea Pecho. Nakukulot ako sa init. Patay naman ang 6 na sundalo habang 4 ang sugatan sa enkwentro kontra Daula Islamia sa bayan ng Munay, probinsya ng Lanao del Norte. Ayon kay Philippine Army spokesman Colonel Louis de Maala, 3 naman na naitalang patay sa panig ng mga terorista habang maraming iba pa ang sugatan. Samantala, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation sa mga sinasabing sangkot sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi. Una rito, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na tiwala silang pilay na ang Maute na nakaranas umano ng leadership vacuum matapos mapatay ng militar si Gaddafi Maimbesa alias Engineer, may pinuturong mastermind sa MSU bombing at amir ng Maute Group sa Pilipinas. Sa iba pang balita, inalis na ng China Coast Guard ang inilagay nitong floating barrier sa Bajo de Masinloc. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila nito ay nananatili pa rin ang presensya ng mga dayuhan sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang paglalagay ng China ng floating barrier ay illegal dahil hadlang ito sa hanapbuhay ng mga mangingisdang Pilipino. Matatanda ang naglagay na rin ang China Coast Guard ng 300 metrong haba na floating barrier sa Bajo de Masinloc noong Setyembre 2023 upang pagwawalan ang mga mangisda na makapasok doon. Marami pa tayong balita pero bigyang daan muna natin ang mga hanap buhay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Anong oras na? Alamin natin kay Miss Thea. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:30. Maraming salamat, Romel. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso. Standby Raymond. Standby Val. Standby Milky Rigunan. Ako sa mga negosyante, ingat po ha. Mukhang nauso naman ang kidnapping sa mga negosyante. Dinukot ng hindi pa kilalang mga kalalakihan ng isang negosyanteng Chinese.
sa may Alonso Street, Santa Cruz, Manila kagabi. Ayon sa report ng barangay, kinilala ang kinidnap na Chinese na si Chiu Xiangjin, 27 anyos, mula sa Fujian, China. Ayon sa opisyal na barangay, nangyari ang pagkidnap alas 9:50 kagabi ng dalawang lalaki sa biktima sa harap ng kanyang bahay mismo. Gumamit ang mga suspect sa pagtakas kasama ang biktima na isang brown Toyota Innova na may tatak na Speed Racer. 30 milyong pisong ransom ang hiniumano ng mga suspect sa pamilya ng kinidnap na Chinese businessman. Samantala, patuloy naman ang investigasyon at follow-up operations ng Manila Police hinggil sa nasabing insidente ng kidnapping sa Santa Cruz, Manila. Samantala, matapos ang perwisyong idinulot ng oil spill, umaaray naman ang mga magbababoy sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro dahil sa African Swine Fever. Sinabi sa DZRH ni Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz na tinatayang nasa 200 hanggang 300 baboy ang kanilang pinapatay kada araw dahil sa ASF. Ayon kay Mayor Cruz, dahil sa nangyaring oil spill at ngayon ASF, higit 1 bilyong piso na ang nawala sa kanilang kita sa turismo sa loob lamang ng 1 taon. Narito ang naging pahayag ni Mayor Cruz. After that, nagkaroon naman kami ng ASF. Nagdire-diretso yung problema namin. Grabe. Oo nga po. Malaking problema natin. Imagine, everything si Aliyah and Miss Nicole, nagpapatay kami at nag-depop kami ng baboy. More or less, 200-300 na baboy every day. Kaya talagang sobrang dagot sa bayan ng Dadok yung naranasan namin sa bayan ng Pola. Ang ganda ni Mayora. Ay, ang pang-beauty queen, ha? Flash Report. Flash Report! Magandang balita para sa mga manggagawa. Panukalang 100 peso legislated wage increase para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Wow! Pasado sa third reading dyan po sa Senado. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Raymond Adpans, please come in. Raymond. Mayor, mainit-init pa nga ito dahil kaaproba lang dito sa Senado o sa Senate Plenary sa ikatlo at huling pagbasa yung 100 peso legislated wage hike bill. Ito ay sa botong 20 na affirmative votes, walang tutol at walang abstention. Wala nga lang kanina sa Senate floor na nagbotohan sa panukala kaya wala sila sa bilang. Sila Senador Amy Marcos, Senador Lito Lapid at mag-inang Senator Cynthia at Mark Villar. Ayon sa sa pananalita ng lahat ng mga naging kabahagi nitong panukalang batas na ito, kasama si Senator Jingo Estrada, siya chairman ng Senate Committee on Labor, malaking tulong ito sa ating mga manggagawa na hirap na dahil sa napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon dito kay Senator Grace Poe, hirap ang ating mga manggagawa na tumatanggap lamang ng 610 pesos kada araw, samantalang doon sa pag-aaral ng Ibon Foundation lumalabas na 1,193 kada araw para sa isang pamilya ng 5 para mabuhay na nangailangan ng almost 26,000 a month na dapat ay sweldo para mabuhay ng maayos ang isang pamilya. Nanawagan ng mga ito sa mga employers na sana ay makipagtulungan din at mabigyan ng kaukulang taas sahod ang kanilang mga manggagawa. Ngunit malinaw umuno sa panukala na yung mga maliliit na mga negosyo na 10 mga empleyado pababa na hindi bababa sa 3 milyong piso ang kanilang capital ay exempted sa panukalang ito. Raymond, dito sa Mayor. ito ba yung bill ni Senator Jingo Estrada? Siya ang main author niyan? Hindi siya lang ang nag-sponsor, Mayor, pero napakarami nilang author. Sila, isa sa nakita ko dito sa listahan na tuwing-tuwing na pag mayroong bagong kongreso nagpa-file, si Senator Bong Revilla. Ever since nagpa-file siya ng minimum wage hike, Senator Lawrence, Senator Joel,
si Senate President Migs, na siya pa rin, by the way, ang Senate President as of now, Mayor. Bakit may as of now? Kasi di ba usap-usapan na magkakaroon daw ng shake-up sa Senate leadership. Hanggang ngayon wala pa namang nagkakain ng amosyon para ibakante yung mga posisyon dito sa Senado. By the way, yun yung kanilang yun yung mga nakita ko na pero lahat halos marinig mo yung suporta naman dito ay unanimous doon sa mga senador at tulong-tulong sila para ito ay maging batas. Ngunit kung ano man ang kainatnan nito pagdating sa Kamara de Representantes sa kanilang paniwala, ginampanan ng Senado yung kanilang trabaho hinggil dito, Mayor. Baka pumasa sa Senado, pagdating naman sa Kamara, ayaw dahil marami ring kongresistang negosyante. Oo. Ayun, at di ba meron na ngang statement na masusi daw nilang pag-aaralan yung 100 peso bill legislative wage hike, Mayor, pag makarating sa kanila sa Kamara de Representantes. Kung yung charter change ay masusing pinag-aaralan sa Senado, itong wage increase naman na panukalan ng Senado, Masusi rin pag-aaralan ng mga kongresista. Ang dami susi. Sabi nga nila, quid pro quo itong nangyayari. Mayor, kaya yan ang sitwasyon ngayon. Merong legislative stalemate, ika nga sabi ng mga iba rito na veterano legislative stalemate. Legislative stalemate. Dahil kung ano yung na-approve dito, ayaw sa kabila. Kung ano yung na-approve sa kabila, ayaw naman dito sa Senado, Mayor. Ayan, pero sabi mo, suportado ng mga senador si Senate President Mig Zubiri. Suportado rin ba siya ni na Senator Jinggoy, Senator Grace Poe, Loren, Senator Villar? Yun ang nakausap namin dito kanina, Senator Loren. Sabi niya, ano lang yan, kumbaga distraction. Senator Grace Poe, statement din na matibay daw ang leadership ni Senate President Migs. Migs. Sabi naman ni Senator Jinggoy, wala namang dahilan para magkaroon ng shake-up sa Senate. At wala din daw siyang nakakausap tungkol sa pagbabago sa Senate leadership, Mayor. Well, abangan natin kasi... Saan ang galing ang usok, Lakay? Narinig na natin yung mga ganyang statement Kasi di ba walang usok pag walang apoy, Lakay Raymond. Abangan na lang natin. At sana huwag naman para hindi na magkagulo-gulo dyan sa Senado. Ay magulo na nga, magkahagulo pa. Oo. Yun na nga ang inaasahan ng lahat dito, Mayor. Pero siyempre, hindi rin naman nawawala na may mga bubulong-bulong sa gigilid, sa gedli na may mga personal issues kasi yung iba, Mayor. Siguro na hindi ko alam kung in the past 24 or 48 hours natugunan, ay baka nagbago ang ihip ng hangin, Mayor and Ms. Thea. Ayan, pero ang pagbabago daw sa leadership ng Senado, hindi raw mangyayari yan, Raymond, kung walang basbas ang Malacanang. Pwede rin. Yung mga ganun din. At saka, di ba, normally, sabi ko nga, Mayor, yung mga observation natin in the past, pag Senate ko, hindi na pag-uusapan. Yes. Agad-agad. Bigla na lang, pagdating mo dito, maririnig mo na lang na mayroong nagde-declare ng all seats vacant. Diba? Ngayon, napag-usapan na. Kaya sabi namin ni Senator ni SP Zubiri na last week pa daw niya nalaman. Last week pa pala daw niya narinig. Pero sabi niya, I said at the pleasure of my colleagues. Kung meron silang numero, then walang problema. Pero habang wala, tuloy ang trabaho. Sabi naman niya kanina, itong aming interview dito bago nagsimula yung session, Mayor at Ms. Thea. Okay. Maraming salamat, Raymond. At medyo ito, pagkatapos ng 100 peso bill, isa pang mahalagang panukala, Mayor, pero ito naman ay para sa industriya nila, Ms. Thea, yung mga industriya ng pelikula. Dahil aaprobahan din ngayon yung tinatawag na Eddie Garcia Bill. Ito naman ay para doon sa proteksyon ng mga nasa industriya, kaya't namumutik-tik ng mga tala, sabi nga nila dito sa Senado ngayon. Ang daming mga artista ngayon at noon na nandito ngayon bilang suporta dito sa Eddie Garcia Bill na ito, na ang Akala ko, Raymond, na ipasa na yan. Hindi pa pala.
Hindi pa, ngayon yung approval niya, Mayor, at kaya nandito sila, notably, nandito yung mag-asawang sila Dingdong at Marian, sila Tirso Cruz, at yung, napakarami nila, Mayor, kaya punong-puno kami. Yung plenary session, punong-puno, hindi magkasya para sa kanila. Mga Dahil artista. sa dami nilang dumalo dito sa approval. Dahil sa kanilang tingin, ay hindi lang yung mga kilalang artista, pati yung kanilang membro ng crew, yung mga cameramen, yung lahat, yung mga stuntmen, ay sa kanilang tingin, makikinabang sila dito sa panukalang batas na ito para sa kanilang protection at mabibigyan ng tamang benepisyo kapag mayroong mangyari sa kanila kapag nasa sila ay nasa trabaho, yung habang nagsushooting. Dahil matatandaan na itong si Ginoong Eddie Garcia ay na-aksidente sa kanilang shooting na naging sanhi ng kanyang pagpanaw, Mayor at Ms. Bea. Andyan din ba si Ivana Alawi daw? No. Sino nagpapatanong, Lakay? Bea Alonso at saka Dominic Roque, andyan din ba? Siguro baka nasa shooting pa sila. Shooting pa. Yung mga... Sino sponsor niyan? Si Supremo? Si Senator Lito Lapid? Si Senator Jinggoy din. Senator Jinggoy din ba? Dami Committee on Labor yan eh. Kaya araw ni Senator Jinggoy ngayon na Mayor at Mr. Yan. Poging-pogi ang Senator Jinggoy ngayon. Mainit na mainit siya ngayong araw. Teka muna, may subpoena na ba si Pastor Kibuloy? Nag-issue na ba ang Senado? Meron na, Mayor, at ngayong hapon ay dadalhin na daw actually baka kanina lumipat na yung mga tao ng usaha papunta ng Davao City para isilbi yung warrant tuloy, yung subpoena kay Pastor Apollo Kibuloy, Mayor at Mr. Yan. Okay, maraming salamat Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Philippines. Maraming salamat Raymond Advaz, si standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Standby man ang Milky mula sa Kamara, standby Val Gonzales, at standby din Edniel Parosa. Pero happy birthday muna kay Senator, nga pala si Senator Jinggoy, birthday niya kahapon, Raymond, ha? Hindi ba nagpakain si Senator Jinggoy dyan? Ayan, si Congressman Roy Loyola man ang Milky dyan sa Kamara, ha? Abay, wala bang pakantun si Congressman Roy Loyola sa Kongreso? Binabati ni ating Mayora Doktora Dalia Loyola at mga mista sa Sandigan 82 at mga brethren sa Carmona Sotero Masonic Lodge. Lanto ko na Kong Roy. At siyempre, happy birthday din kay Kuyang Al de los Santos ng TM Calao Lodge. At si ating Grace Lero, binabati ni ng dating boyfriend, Kuyang Bong Lero ng TM Calao. At happy birthday din kay pinsan, kay Daports sa Mercado at Rosy Mercado ng Batangas. Magpapainom to ng Emperador Double Light. Kuyang Alvin Pagulayan ng Solana Cagayan, simula na ang fellowship, meron ng kinatay na kambing, may pinapaitan na dyan. At kay Tata Clemen Bautista, happy birthday in heaven. Babalikan natin lang pang mga reports. Oras, Mistea. Kulang-kulang 15 minutos bago mag-alas 5. Balikan natin ang mga reports. O tika muna, meron tayong flash report, Mistea. Flash Report. Flash Report! Abay, kung may tinatawag ang mga senador na legislative stalemate, ngayon hindi stalemate ito, nag-uunahan. Abay, kung naglabas na ng subpina ang Senado laban kay Pastor Kibuloy, dyan sa Kamara, naglabas din ng subpina laban kay Pastor Kibuloy. Hindi pa pahuli, Lakay. Paano to? Mag-uunahan sila? Aris number 12 man ang Milky Regional Police Command. Milky. Lakay, Ateya, nagpalabas na ng subpoena ang Kamara para paharapin sa hearing si Apollo Kibuloy. Tinaharap si Kibuloy sa March 12 sa hearing ng House Committee on Legislative Franchises. Ito ay kaugnay ng patuloy na pag-i-snub ni Kibuloy sa paanyaya ng komite na dumalo sa hearing sa panukalang revocation ng prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate naman sa business name
na Sunshine Media Network International o SMNI. Matatandaan Lakay at Thea, ilang beses na nang iniimbitahan sa hearing ng komite pero ito ay hindi dumadalo at nagbanta last week ang mga mambabatas na kung hindi pa siya dadalo ay ipapa-aresto na. So ngayon inilabas na ng komite ni Congressman Tambunting ang sabina para padaluhin dito sa Kamara itong si Apollo Kibuloy sa hearing ng komite sa darating na March 12. Samantala, Lakay, sa ibang mga balita dito sa Kamara, malamang magpatawag naman ang Committee of the Whole para mapabilis ang pagpapatibay ng resolution of both houses number 7. Ito ang pinalutang na mga leader ng Kamara ng isinumite ang RBH number 7 na akda ni na House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, House Deputy Speaker J.J. Suarez at House Majority Leader Manuel Dalipe. Ayon kay Congressman Robert A. Barbers, makabubuti na magpatawag na ng Committee of the Whole para maalis na ang mga agam-agam at walang naghihinala na may ipapasok na mga political amendments. Nilinaw naman ni House Majority Leader Manuel Dalipe, parehong-pareho ang nilalaman ng RBH 7 ng Kamara sa posisyon ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni House Majority Leader Manuel Dalipe. You can get a copy of what we filed, resolution of both houses number 7. And this talks about economic provisions of the Constitution, which we would like to amend. And to further stress, those provisions that we place here in resolution of both houses number 7 are the same provisions that the Senate also filed with their RBH number 6. Wala pong pagkakaiba. Kung ano po yung economic provision na gusto ng ating mga senador na baguhin sa ating saligang batas, yun rin po ang mga provision na nilagay namin sa resolution of both houses number 7. I think the thing will speak for itself. Wala po, klaro po to. Sa RBH number 7 na amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution na kinabibilangan ng Articles 12, 14 at 16. Ang naturang resolusyon ay halos kapareho ng bersyon ng Senado sa issue ng ownership at franchise 60-40, edukasyon 60-40, advertising industry 70-30. Ang forma Lakay at Thea ay sa pamagitan ng Constituent Assembly of One Act at ipatutupad ang separate voting na ginigita ba ng Senado. So lahat ng gusto ng Senado Lakay, pinagbigyan na ng Kamara. Yes, lahat. Yun naman pala number 7. Magkakasundo rin pala nag-aaway-away pa. So, nasa Senado na ang bola kung pagtitibagin. Siguro naman wala na silang angal dito dahil lahat ng gusto nila Lakay in toto. Yun ang word ng mga leader ng Kamara ay sinunod na nila kung ano ang gusto ng Senado. RBH number 7 Lakay at Thea, on us, ipatutupad din ang separate voting na siyang iginigiit naman ng Senado. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Sana ay magkaayos-ayos na. Para matigil na away-away na ganyan. Sana matupad yung kasabihan Lakay, all's well that ends well. Ayan, sana nga. Report mula sa Malacanang. Ito na nga at ang 100 pisong legislated wage hike suportado ng National Anti-Poverty Commission. Idetalye mo ang balita RH14 Left Narciso, Miss Left. Ms. Thea Lakay, welcome sa National Anti-Poverty Commission ang 100 peso wage hike bill na kapapasa lang sa Senado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Danilo Lacera, alternate sectoral representative ng NAPTI Formal Labor, na sa katunayan ay 150 pesos pa nga ang gusto sana nilang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pero okay na rin anya kung maibibigay ang 100 piso na aumento kaysa walang taas sweldo. Sa mga nagsasabing hindi ito kakayanin ng mga kumpanya, giit ni Lacerna, marami ng tax incentives na ibinigay sa mga korporasyon gaya na lamang ng Create Law. Para naman sa MSMEs, mayroon rin anyang mga programa ang pamahalaan gaya ng One Town, One Product. Ayon sa NAPTI, ang hiling lang naman ng mga manggagawa ay pamalit sa nawala sa kanila dahil sa inflation dahil ang totoong halaga ng kanilang sahod ay hindi naangkop sa mahal ng mga bilihin ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso. Yasakay. Kumusta schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes?
Tahimik ang Malacanang ngayong Lunes, Lakay. Ayan, walang informasyon mula sa Presidential Communications Office kung ano ang pinagkaabalahan ng Presidente buong araw. Okay, maraming salamat, Manang Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, babaeng tumuwid sa timog kanto ng EDSA, nabangga ng taxi. Wow! Ano nangyari dun sa babae, Val? Buhay ba? Nakaligtas? Sugatan? Nabalian? At yung taxi driver, Nasaan na siya? ano ba siya? Hit and run. Naku, wag naman. Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Sugatan na, Miss Thea at Mayor. Sugatang isinugod sa Estadio Medical Center. Itong isang babae matapos na mabangga ng isang taxi sa kanto ng EDSA Timog Avenue, Quezon City. Sa likurang bahagi ng kanyang ulo, makikita ang dugo dahil sa sanhi ng pagkabagok sa kalsada. Itong biktima na conscious naman nang ito'y tulungan ng mga nakasaksi sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 4 mula sa east ng Timog Avenue ay patawid sa kabilang lane ng biktima at hindi gumamit ng footbridge. Sa halip ay sa ibaba ito dumaan. Ayon dito kay Ryan Villanueva, ang driver ng nakabanggang Mavaji taxi na may plakang NDQ 2344. Hindi niya napansin ang pagtawid ng babae na bumangga sa mismong harapan ng kanyang taxi. Mabagal lamang ani ang kanyang pagtakbo dahil galing siya sa EDSA southbound at kumaliwa sa Timog Avenue ng lumagabog ang biktima. Agad namang dinala sa ospital ng mga responding personnel ng Emergency Rescue Team mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ang babae para ito'y malapatan ng agarang lunas. Nasa 30 minuto rin ang idinulot na aksidente ng aksidenteng ito sa kanto ng Timog at EDSA dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, 1,100 OFWs mula sa mga naluging kumpanya sa Saudi nakuha na ang labor claims. Sa wakas. Finally, Lakay. RH52, Edniel Parosa. Edniel, i-detalye mo. Lakay at Miss Thea, umabot na nga sa 1,100 ang mga dating overseas Filipino workers sa Saudi na nakatanggap na ng labor claims matapos mawalan ng trabaho punsod ng pagkalugi ng mga kumpanya taong 2016. Ibinalita ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Hakdak na i-release na sa Land Bank of the Philippines ang nasabing indemnity na itinangako ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahagi ang mga ito ng naayos ng 1,204 na cheque mula sa higit 10,000 OFWs na napauwi sa bansa nang mag-file ng bankruptcy ang construction firms ilang 8 taon nang nakararaan. Katumbas ito ng mahigit sa 57 million reals o mahigit sa 15 million US dollars na kompensasyong naiproseso na para sa mga manggagawang Pinoy. Sa parehong briefing, sinabi naman ni DMW Undersecretary Bernard Olalia na nakaumang na rin na magda ng panibagong Memorandum of Agreement ng Pilipinas kasama ng Land Bank at OF Bank para mas mapabilis pang pagbabayad sa mga OFWs. Kabilang sa mga target asistihan ng DMW ay ang pagtanggap ng kabayaran ng mga pamilya ng OFWs na pumanaw na hindi man lang nalalasap itong labor claims, maging yung mga beneficiaries na hindi ma-withdraw yung kanilang pera dahil sa ilang discrepancy, gaya na lamang ng maling spelling ng pangalan. Tinatrabaho umano ng kagawaran na matapos ang pagbabayad sa mga Pinoy worker sa loob ng 6 na buwan mula nang unang magproseso ng cheque ang Saudi government noong Nobyembre ng nakaraang taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Naku, matutuwa si Manong Johnny rito, ha? Dahil inilabas na ng Philippine Postal Corporation ang personalized centenarian stamp at commemorative cover para man kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Aba, wow. Magandang pa-birthday yan, Manong Johnny, ha? Ayan, masaya ka ba dyan? Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ipinakita ni Postmaster General Luis Carlos ang stamp
at oselyo at commemorative cover nung nagdiwang si Manong Johnny ng kanyang ika-100 karawan sa Malacanang noong February 14. Ayon kay Carlos, pagpupugay ito kay JPE, nagigit 6 na dekada na ring nagseserbisyo sa bansa. Ang paglalabas ng personalized stamp kay Enrile ay base umano sa Centenarian Act of 2016 na nagbibigay ng dagdag na benepisyo at pribilehyo sa Pilipino centenarians. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Kaya lang baka hindi happy si Manong Johnny Bakit, rito. Lakay? Hindi na uso ang selyo ngayon eh. Lakay, Meron pa ba? Ang tatanungin ko nga, ano yung design? Kasi remember mo, Lakay, di ba ilang beses nag-trending si JPE? Eh, malay mo, yung design yan. May dinosaur? Hindi, kasama Ano? si Adan tsaka si Eva. Prehistoric, di ba? Samantala ito, Lakay, baka maging happy ka dahil lumobo na sa mahigit 137 million pesos ang jackpot prize sa Ultra Lotto 658 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tumama ako eh. Ano Sa pader. Tumaya ako kahapon. Tinignan ko kanina. Wala eh. Wala? Kahit isang number, wala? Yung dalawang lucky pick. Eh, yung isang number lang eh. Ay, wala. May dalawa, ganun. Pero yun lang. Regaluhan mo ako na ulit ng number, Lakay. Sige. Ito ay matapos na walang tumama sa ginanap na bulahan kagabi ng Ultra Lotto at Super Lotto 649. Hindi nahulaan ng 6-digit winning numbers na 55, 1, 23, 58, 10. Kapag Lakay ako rin tumaya, wala rin akong tinamaan dito. Para sa jackpot prize na 137,271,570 pesos. Wala ding tumama sa Super Lotto 649 na 19, 28, 9, 49, 48 at 25 para sa jackpot prize na 15,840,000 pesos. Wow, 137 million. Sabi ko siya, pagka ako nanalo, Miss Thea, Lakay? ibibili kita ng pera. Ayan, gusto ko yan. Samantala, pabor naman ilang may-ari at nagmamaneho ng electric bike o e-bike na iparehistro ang kanilang masakyan sa Land Transportation Office. Sa panahon ng DZRA sa mga e-bike driver sa San Juan, karamihan sa kanila ay rehistrado na ang kanilang sasakyan sa City Hall. Mahalagaan niyang may basehan sila sakaling mahuli o masita sila sa kalsada. Bukod dito ay parin umano sa kanilang kaligtasan ang sa lansangan ang pagpaparehistro. Una nang sinabi ng MMDA na target nilang tanggapin hanggang ngayong araw ang panukalang ordinansa ng malukal na pamahalaan sa Metro Manila hingil sa pag-regulate ng mga e-bike sa mga lansangan. Dapat lang naman, ha? Abay, yung sa Maynila ba yun, Boy Gonzales? Yung isang e-bike driver Oo, Lakay. nakipag-away sa pulis. Yung babae? Babae ba yun? Oo, alin ba? Ang dami na kasi nakikipag-away, Lakay. Hindi, e-bike ito. Hindi, Oo, e-bike din. E-bike din, babae. Oo, babae, Lakay. Pulis din inaway. Tapos kasi daw, kaya nga ako bumili nito kasi private ako. Ba't nyo ako hinihingan ng mga lisensya, mga ganyan, Lakay. Gina G si ate. Ayaw ni ate. Ayun, Ayaw niya. Siya ba yung hinuli ng pulis? Meron din. Tapos meron pa yung mga tumawid din sa South Super Highway. Alang Marami yan, Lakay. Maraming istoryang e-bike na. Tatapang. Kaugnay ng balitang e-bike, Lakay, bawal na ang e-trike sa mga national road na sakop ng Taguig City. Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Taguig, hindi na pwedeng dumaan sa C6, C5 at Kalayaan Avenue ang mga e-trike maliban kung tatawid lamang ito. Idiniin pa ng Taguig City LGU na pang personal na gamit lamang dapat ang e-trike at bawal itong gamitin bilang pampublikong transportasyon. Dapat ay sa kanang bahagi lang din daw ng kalsada o sa bike lane dumaan ang mga ito. Babala ng Taguig LGU, mahigpit ito ipatutupad sa lungsod sa bisa ng Administrative Order ng Land Transportation Office hinggil sa paggamit ng e-trike. Uy, batiin din natin na happy birthday ang dating girlfriend. Sino, Lakay? Ni Labor Secretary Benny Laguesma. Wow. Hi, Mama Tessa Laguesma. Happy birthday. Kay Colonel Crisado Fernandez. Kay Colonel Al de los Santos. At ganun din, Kuyang Al de los Santos, binabati ka ng mga taga-PSG. Ayan, si Kuyang Colonel Joseph Dator. Alaba tayo dyan. At congrats kay Mr. Roberto Bobby Yap
ng PMA Sandigan 82. Siya po ay tinanghal bilang Cavalier Awardee for Private Enterprise dyan sa PMA Alumni Homecoming. Congrats Mr. Bobby Yap. At congrats din sa mga incoming officers ng pinaglabanan Masonic Lance number 374. Municipal Master Marlon Doria, Senior Warden Jefferson Valencia, Junior Warden Romeo Pasaturil, at ganun din binabati natin si Mr. Michael Ismaygay. Teka, happy bakibati rin doon ng birthday ni si Gabi Cruz, ha? Gabino Cruz, happy birthday! Mula kay Kaloy Pascual Jr. at siyempre belated happy birthday. Diba natikman yung blowout ni Malu Cabral kanina? Hindi ko natikman. Di mo ba inabot? Alam ko may pinakatay siya eh. Nakapit bahay na joke. Ayan, grabe ang party niya kahapon. Wow! At batiin din natin, baka magtampo si Joel Reyes-Sobel ng DCWB. Ayan, pinapabati ni Arnold Clavio at ni Orly Trinidad. At Melo Del Prado at Susan... kay Susan tayo. Susan Enriquez. At happy birthday din kay June Legaspi ng DZRH Drama. At kay Luisita Regasa at Raymond Taladro at Beatrice Haurige. At maraming salamat sa mga brethren, mga kuyang sa Manila Travel Square and Compass Club. Abay sa pauna ng aming president si Fiscal Winnie Edad, Fiscal Jesse Bautista, at siyempre ang godfather ng Manila Travelers. Abay si Berusiful Kuyang Humubono Boy Pique. Sila ay nagbigay ng 100,000 pesos, Miss Thea, ha? Wow! Para sa ating DJ Rates Operation Tulong, para po sa ating mahabayang humihingi ng tulong mula kay Miss May Binauhan. Maraming salamat, Lakay. Maraming salamat po sa mga taga Manila Travelers. Mabuhay kayo at pagpalain kayo ni Lord. At yan ang kabuhan nating Manong Ruben Binaraw ng Tumawin Isabela, happy birthday mula kay Kuyang Major Richard Babaran. At yan ang kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Oras ganap ng, parang sardinas. Alas 5:05.